Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Mga binamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya. Muli, assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa inyo lahat. At sa mga oras na ito, ang paksa po na pag-usapan natin ang pang 29 na hadith mula sa 40 hadith Imam An-Nawawi rahimahullah. Ang hadith عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. Si Muad bin Jabal, isa sa mga malapit na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsabi. Sinabi niya na, Ya Rasulullah, o sugo ni Allah, akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannah. Sinabi niya, Ya Rasulullah, payuhan mo ako ng mga gawain. Sabihin mo sa akin kung ano ang mga gawain na ito ang maging dahilan ng pagpasok ko sa paraiso. Wa yubaidni 'anil nar, at ito ang dahilan para ako ay makaligtas, makalayo, makalayo o kaya ay makaligtas mula sa impyerno. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an 'azim. Tunay na ang hiningi mo ay napakadakilang katanungan. Ang payo na hiningi mo ay napakadakila ito, napakalaking bagay ito, napakahalagang bagay ito. Patunay ito sa kahalagahan ng pagsasaliksik ng kaalaman at pag-uunahan ng mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam tungo sa kabutihan. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi. At sabi niya, ito ay dakilang bagay at ito ay tinatawag na magiging madali sa mga tao na padadaliin sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patunay na si Allah ang nagbibigay ng gabay, patnubay sa mga tao. Kaya kapag ang isang bagay ay ginusto niya sa kanyang alipin, ay padadaliin ito sa kanya. Una-una rito na sinabi niya ay ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Ang pinakamahalaga na ito ang tauhid. Ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Ibig sabihin, sambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa at huwag kang magtatambal sa Kanya sa anumang bagay. Ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ganun din ito ang dahilan ng pagpapadala sa mga propeta. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami nagpadala sa mga propeta sa bawat nasyon na ang hangarin nila ay para parating sa mga tao na wala ng Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. So pinakamahalaga ito, ta'budullaha wa la tusyriku bihi shay'a. Ito ang unang pinayo niya. Sambahin si Allah at huwag magsasagawa ng pagtatambal. Pangalawa, wa tuqimus shalah. At itayo mo ang sala. Ang sala ay ito ang pangalawang haligi ng Islam. Napakahalagang bagay ito dahil ito ay dahilan na ang tao ay maaaring hindi tingnan ni Allah ang ibang mga gawain niya kapag ang kanyang sala ay hindi nagtagumpay. Ganun din na sinabi niya, wa tu'tiz zakah, at pagbigay ng zakah. Ito ay sa mga may kakayahan. At ang zakah, actually sa panahon natin ngayon ay kinakailangan na malaman natin ang halaga dahil maaaring ang ating kayamanan ay dumating sa zakah at hindi natin ito napapansin at hindi tayo nakakapaglabas ng zakah mula sa ating mga kayamanan. Ay magtanong po tayo sa ating mga ulama. Wa tasumu Ramadan, at pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Wa tahujjul baita. Wa tahujjul baita. At ang pagsasagawa ng Hajj sa sinumang may kakayahan. So ito ang 5 haligi ng Islam na napakahalagang mga bagay ito. Ito ay pundasyon. Una-una ay ang pagsamba lamang kay Allah, itayo ang sala, yung zakah, pag-ayon sa buwan ng Ramadan, at saka yung tinatawag na pagsasagawa ng Hajj. Thumma qal, at sinabi niya, ala adulluka ala abwabil khair. Gusto mo ba na sabihin ko sa iyo ang pintuan ng kabutihan? At ang babanggitin niya rito ay ang mga gawain na sunnah. Pagkatapos niyang banggitin ang mga obligado na mga gawain, ay babanggitin niya yung pintuan ng kabutihan na ito ang sunnah. Ito ang mga sunnah na kabutihan. Maliban sa mga obligado, meron tayong mga karagdagan ng mga gawain na kapag ito ginawa natin ay napakalaking gantimpala po ito. Sabi ito, as-sawmu junnah, yung pag-aayuno na sunnah, ay ito ay tinatawag na junnah, panangga. Ito ay tinatawag na magiging harang natin para makaligtas tayo mula sa impyerno.
So yan ay ang tinatawag na pag-aayuno ay junnah. Ito ay panangga natin mula sa impyerno. Wasadaqatu tutfi'ul khati'ah. At yung sadaka, kawang gawa, ay napapatay niya ang kasalanan. Kama yutfi'ul ma'un nar, katulad ng pagpatay ng tubig sa apoy. So yan ay isa sa mga dahilan kung bakit napakahalaga ang sadaka o kawang gawa, na kung saan ay hinalitulad ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na napupunas niya ang kasalanan katulad ng pagpatay ng tubig sa isang apoy. At pangatlo na binanggit niya, wasalatul rajuli fi jawfil layl, at yung sala ng isang lalaki, which is kasama dito ang babae, fi jawfil layl, sa hating gabi. At ang pinakamainam na sala ay sala sa gabi, dahil ang mga tao kapag sila ay tulog, which nabanggit sa hadith na ang pagsasala sa gabi, habang ang mga tao ay sila ay tulog, yan ay kabilang sa pinakamainam na gawain. At sinabi niya, thumma tala tatajafa junuduhum anil madaji', yung ayah, na kung saan nabanggit sa Banal Quran na mga tao na ito na mananampalataya, iniiwan nila ang kanilang mga higaan para sila ay magsagawa ng mga pagsamba, lalo na ang sala sa bawat gabi. So ito po ang pangatlo, ang pagdarasal sa hating gabi. At kung saan ay nabanggit rin sa isang hadith na bumababa si Allah subhanahu wa ta'ala sa langit at tinatawag niya ang mga tao na humihingi sa kanya at humihingi ng kapatawaran, nananalangin sa kanya, ibibigay niya ang kanilang mga pangangailangan. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. Gusto mo ba na sabihin ko sa iyo ang ulo ng relihiyon, ulo ng relihiyon, at wa'amudihi, at yung tinatawag na kanyang pundasyon, at ang pinakamataas dito? Sinabi, kultu bala ya Rasulullah, opo ya Rasulullah, usugo ni Allah. Qala ra'sul amri al-Islam, ang tinatawag na ulo ng relihiyon ay ang Islam. Wa amuduhu as-salah, at ang kanyang pundasyon ay ang salah. Kaya hindi makakatayo ang isang bahay kung walang pundasyon, at ang pundasyon niya ay ang salah. Pagkatapos sinabi niya, wa dirwatu sanamihi al-jihad, ang pinakamataas na bahagi ng relihiyon ay ang jihad. Napakahalaga pag jihad. Ito ay depensa sa tinatawag na Islam. Ito ay depensa natin sa Islam para mapangalagaan ang Islam at ang mga Muslim. At pagkatapos sinabi niya, ثم قال ألا أخبرك بملك ذلك كله. Gusto mo ba na sabihin ko sa iyo ang tinatawag na nagtitipon sa mga bagay na ito, itong mga nabanggit natin? Sabi dito, kultu bala ya Rasulullah, opo ya Rasulullah. Sinabi niya, fa'akhada bilisanihi waqad, at pagkatapos hinawakan niya ang kanyang dila. Ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hinawakan niya, pagkatapos sinabi niya, kuf alayka hada. Ito ay pangalaga. Sabi niya, kinuha niya ang kanyang dila, hinawakan niya, sinabi niya, ito ay pangalagaan mo. Ito ay pigilan mo ang iyong dila. At ay sinasabi dito ay yung pagsalita ng masama, yung mga bagay na hindi ka lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu ya Nabi Allah, wa inna lam mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Sabi niya, o propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Mu'ad, tayo ba ipaparusahan sa ating mga sinasabi? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, faqal thaqilatka ummuka ya Mu'ad. Sabihin ay sabi dito ay pabayaan ka sana ng inyong nanay. Sabihin ay ito ay dua na kung saan hindi ang kahulugan niya rito ay hindi yung dua, kundi ito ay bagay na malaking bagay. Takilat ka ummuka ya Mu'ad. At sabi dito, hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaid wa alsinatin. Ano ba ang pinakamalaking dahilan? Sabi niya, ang pinakamalaking dahilan ng ang mga tao ay sila ay kakalad ka rin o kaya itatapon sa impyerno ang kanilang mga mukha, at dahil sa tinatawag na maliban sa dahilan ng kanilang resulta ng kanilang bunga ng kanilang mga alsinatihin. Ibig sabihin yung kanilang dila o mga salita nila.
Dahil napakadelikado po ito, lalo na yung pagsasalita ng mga bagay na kasinungalingan, pagsisinungaling at iba pang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Allah ng mga salita na mula sa ating dila. Kaya napakahalaga po na pangalagaan ng tao ang kanyang dila. Kapag ginamit natin ito sa kabutihan, ito ay daan tungo sa paraiso, pero kapag hindi natin ito pinangalagaan mula sa salitang masasama, ay napakadelikado po magiging dahilan na ang tao ay parusahan sa impyerno dahil sa kaniyang dila. Ay dapat po na ito ay pangalagaan. Kaya sinabi sa hadith na ito ang pinaka natitipon dito, yung mga bagay na ito, yung dila. Dahil napakahalaga po ito. Kaya narapat na ito ay pangalagaan natin. Una-una na binanggit dito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito ay yung mga haligi ng Islam, yung mga napakahalaga, mga obligasyon ng isang tao. Pangalawa, binanggit naman niya dito yung mga sunna na mga gawain, katulad ng tinatawag na pag-aayuno na sunna, yung tinatawag na sadaka, at saka pagsasala sa gabi, at pagkatapos binanggit niya rito ay yung kahalagahan ng jihad fi sabilillah at yung salah. At pagkatapos yung pangangalaga sa dila, nawa ang hadith na ito ay maisabuhay natin, mapangalagaan natin ating mga dila, at ganun din na ito ay maisabuhay natin, maibahagi natin, at gatipan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli, ako po ay bumabati sa inyo na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.